lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Kape ag Balitang Agraryo. Kung programa ay para sa aton nga mangunga ag beneficiaryo it Department of Agrarian Reform nga may tinutuyo nga ipaypagbahin pro mga tagapagdot or success stories it mga beneficiaryo nga sarang makatao katon it inspirasyon pro project split o on support to parcelization of lands for individual titling nga may tinutuyo nga magpangpartida or magpangsipad-sipad pro mga collective land titles nga gin-issue sa idalong it Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCAR. Agud obrahon nga individual nga titulo pro mga kaugtaan. Sa makaron, ginaimbitahan namon kabutanan nga inyong pamatian pro kape at Balitang Agraryo. Ako inyong abyan, Radyoman Otnel Aguirre. Agud niya matawaan itakarohan pro aton niya mga putiko kay bahan naton makara pro Municipal Agrarian Reform Program Officer in Cluster 4 nga si Sir John V. Bustamante. Sir John, may daed nga adlaw. May daed nga adlaw, no? Sa aton nga anchorman kay Radyoman Otnel Aguirre ag sa tanan nga mo pamati in RMNUPR gabi-gabi sa mga ERPs o kon kamon no ni Agrarian Reform Beneficiaries in project split in Department of Agrarian Reform kapinyong gid sa Cluster 4 gagayakpan in Banwa in Ibahay, Napas, Malay ag Burbanga ag sa kabilugan man in probinsya Itaglan. So, tikira, sir, no? Ano dapat nga may sayuran itapon nga mga kagkamati? Kapinyong gid no mga beneficiaryo pati sa mga buhaton in Department of Agrarian Reform nanungod sa programa nga Project Split, sir? Ang Project Split, ukon ba Project Support to Parcelization of Lands for Individual Titling, ay isang ka-foreign assisted project nga ginpunduhan ay World Bank. Daya ro programa, Department of Agrarian Reform, nga gindisinyo nga mag-subdivide na o mga na-issue nga collective Certificate of Landowners and Award or CONGLOA nga maging individual title di maura maging e-title sa tagsa-tagsa namon nga Agrarian Reform Beneficiary. I see. So, di ka sir, no? Ano rong proseso naton sir or pamaagi sa parcelization component agud nga mga collective flow of sir hay maging individual or e-title nga ginatawag sir? Rumoro proseso ay una ay pag-inventaryohan ani ro CLOA, balin inventory CLOA ya sa province, tapos tanawon namon doon kung may mga approved plan yung mga yugta. Tapos ay may nakaroon na kami ng field validation. Pero bago kami mag-field validation ay nagtawag kami in Cortesia sa aton sa LGU, sa amon nga barangay. Sa aton yung mga ERBs, amon sa naroon na imitan magpulong-pulong. Pagkatapos, ay amon nun na-firm up pro listahan o mga ERBs nga unagin sa collective CLOA. Bali among term sa dari CLOA based amon na lang programa. Kung halimbawa, may kita ng mga sitwasyon nga dapat may aton anay nga ikaputang sa master list. Doon yung master list ay kumuhawa mo sa collective CLOA. So kung master list di mo na amon doon, ay ginaamon man ibang posting doon sa mga conspicuous places sa mga munisipyo, sa barangay. Tapos ay may amon karong parcelization proceedings
Ikaw na yun tayo agree o mga airpiece sa pagis ng lot allocation agreement. And then, sa what mga survey ng mga lukta, ay di katurayan no, ma-effect na yung katuro parcelization survey. At pagkatapos, ay ma-order na yung karoon sa amon nga pagpo, order parcelization, ang doon na yung basis, ROD, para makansila ito politikowa, ag may siya na dahil daw sa ramong sangka ERB, individual na ay title. I see. Okay. So, maibigay ka na, Sir John, process na ginahimod natin nga ta. Mapagyanin, medyo mainit din mamaya dahil biro, considering na dahil ka mga klowas naman nga individual naman makakaroon ay this was issued around 30 years ago ta. I see. So, abuon nga mga nagatuha po mga issues, mga pero may guidance kapag panoksina na nilasundan na po. I see. Okay. Sir John, no, sa pag-implement aton nga programa, ano mga strategy nga inyong ginahimo, particularly sa aton nga EMSA sa TAP? Una-una ay amon nga departamento ay considering sa bulyong layang ranking ko sa whole Philippines, ay nag-hire rodar field validation team. Rodayang nga rin pag-unaan natin sa abogado o kung legal officer. May yakara na engineer man nga in charge manimara pagkitang sa mga survey, sa mga plano, tapos may proseso na kimaan, may documentor, may inaroon nga environmental social safeguard documentator. So, is-question sa ako na ang tago niya sa DAR. Pagkatapos, hayroon naman nila na ginawang primero close coordination naman sa LGU, sa barangay officials, sa aton gabi sa amon yung mga park chairman sa kabarangayan. Ginapaginaman nga, ginasitoy naman may pulong-pulong kami sa amon nga mga ARBs, nga una sa Pilipitlowa, kung halimbawa agawa, una sanda sa Pilipitlowa, diba, may namatay, sanda ng ginikanan, ay pili man ang mga representative na mag-attender ka mga pulong-pulong. I see. Okay. So, kamusta ba sir, no, sa pagpatuman in aton nga project sa aton nga probinsya, particularly sa mga municipalities na nasakupan sa Cluster 4, sir? Cluster 4 ay sa Kabilugan, ay may ilang target kaming 1,734 collective loas with an area of 3,323.0990 hectares. Kung ato nang pagpakon sa aton nga kapanaunan, Ruborwanga ay may unang target nga 156 collective loa with an area of 308.4923 hectares. Ruibahay ay may 1,189 collective loas with an area of 1,994.69.23 hectares. Rumalay ay may target nga 156 collective loas with an area of 1,074.8588 hectares. Ag sa Nabas, may unang 21 collective loas with an area of 91.67.47 hectares. Sa Macarong, ay Cluster 4 ay may accomplishment yung kami nga 1,000 collective loas with an area of 2,892.65.44 hectares at may balansi pa kami na 734 collective loas with an area of 430.4446 hectares. Mababo talaga yun, sir. Mababo pa. So, because specifically, mga pilon sir makarundong hapa nagtaga ninyo i-titles na ginatawag sir sa mga munisipyo nga sakop ito nga Cluster 4? As of today, may distribute yung Cluster 4 nga 804 titles with an area of 735.1252 hectares. Sa Buruanga man, may amon nito sa Cluster 4 nga na-distribute nga 110 titles with an area of 162.7087 hectares. Sa Ibahay, may unagon nga 604 titles
with an area of 34 hectares. Sa Malay, may naroon niya 83 titles with an area of 80.190 hectares. Sa Nabas, ay may naroon niya 7 nga titles with an area of 3.9041. I see. Okay. So, di ka, sir, pag-abot sa mga challenges, no? Ano yung experienceahan habang nagkatrabaho ka sa Department of Agrarian Reform, sir? Kasi pwede mo kamon nga i-share, especially sa itong mga tagkamati, sir. Sa matuod niya, nag-aubra sa clinical ko panapaw sa DAR, sa Department of Agrarian Reform, ay ako naging mahambal na naging challenge kamon sa sino masiguro kamon nag-trabaho sa DAR. Ay implementation naging amon yung programa. Considering ba nga Rodaya abing nga programa ito, ay nag-imbulumbar na itugta. Ang nag-deliver kita ay social justice. So meaning, may nagkita pirmi nga may mabugaan di kita parte nga itong i-share sa mga parte. Tapos, kada komunidad na binamon nga gina estasyonan o ramon nga mga areas ay may kanya-kanya sa daron nga kwan, may kinaiya sa daron nga mga kinaugalianan, may mga kostumbre, tapos kadaloki manamon nga gina-cover rokada agrarian for beneficiary, ang kapinang yung mga landowners, ay may mga unique karang sitwasyon at problema. Ngani ay raon lang pagkikaroon ginaobra ay pirmi kaming sanindi kami ko sa guidelines sa amin niya pagkikilimta sa I see. Okay. No, so, by the way, sir, no, sa pag-extend yung project split, ano para, sir, mga masunod pag inihikot sa pag-implementar at nasa bulan ng proyekto, sir? Ang project split ay nag-umpisa yung Marco 2021. Hasta kung tayo may 2024, apang Rodar Agro-World Bank ay nagkasugot nga ma-extend yung Maura with hasta 2027. Pero matabo ay magkapadayon di Bluefield Validation. Kita itong awa pa nga mapalitit nga mga lukta nga cover sa project split. At sa gyapon ay may extend man do oportunidad in aton nga mga agrarian beneficiaries nga wa pa makasakop o wa pa namon maka-avail in libre nga titulo. Alright, kaibahan makaran ni Marpo dyan si Ma'am Lenora, Maming, it Barangay Napaan, Malay Aklan. Imaura hay sambilog sa Agrarian Reform Beneficiary nga na-awardan it CLOA sa idam it project split. Ma'am Lenora, mayad-ayad nga agahon team Ma'am. Mayadayan man nga agahon Sir Rodnel sa mga taga-barangay Napaan, Malay nga nagapamati makara at sa tanan nga nagatutok sa programang Kape at Balitang Agraryo. So, ma'am, no, sa dayang programa nga project split, ay isa ka mo sa beneficiaryo. Paano ka mo nanging sambilog sa mga beneficiary? Ma'am, paano man ka mo kara nag-apply sa rayang program? Dati kami, sir, ay mangungumagin man kami dati. Kami nga pamilya, sari-sari ang amon tanom. Sa hangto nga sitwasyon, ay uwa kami kasiguruhan kung tawaan kami tag-iya itraan nga pananom dahil tenant malang kami. So pag-abot Agrarian Reform CARP program ay naintindihan namon nagpatawag ang taga-DAR meeting sa Barangay Napaan at nag-attend kami ag gin-introduce sa amon ang CARP program ag nananian kami ag isa ga umpisa tuhay nag-apply kami ag gin-guide man kami taga-DAR nga para mahuman o matapos ang amon application form agod mabutang kami sa CLOA nga ginatawag ang anay dati ay collected CLOA kaibahan kami tag-iya amon nga ginapango amon nga rugta nga ginapangumahan na panguman kami ay nasa likod kami ginatawagon kami nga co-owner. Pero sa ato nga sitwasyon, wa gihapon kami nalipay tungod nga medyo alanganin gapon kami dahil sa anda-sanda nagabuyot CLOA wa kami amon na buitan. Bisan nga may
nga may kasunduan kami nga ginpormahan tag-iya ag kami ay uwa gapon bukon it lubos nga nagapati kami nga tawaan kami. So pag-abot it split program it tagadar gin-explain man sa amon kung ano nga mga proseso para maging amon ang Lowa tagsa-tagsa sa amon ay may ginabuhitan ay imoran nga sa pag-abot it split program ay may amon yun nga Lowa nga kanya-kanya na kaming Lowa. So saraan nga sitwasyon ay nalipay gid kami sa bulig it darani. I see. So, ma'am, no, bali, dati, kamusta ro sitwasyon ita inyong pamilya? Tag katuan ay nga, wa pa it dayang project split o kon daya karang carp? Sa dati, sir, padayon gihapon kami nga nagapananom, bisan wa kami kasiguruhan kung partihan kami o hindi. Padayon gihapon kami nga nagapananom, pero ang amon nga haka-haka nga basi hindi kami pagpartihan. So, pag-abot itrahara nga program, ay na ang amon nga mga duha-duha ay nabuo dahil may amon yon nga individual nga Lowa. I see, okay. So ma'am, no, bali sigurado kami nga dahil sa inyong kabudlay, no, ag patikasog nga mag-asawa kumbaga hay may kabaylugid nga katawhay ag kalipay. So sa makaron, no, mga panyempo, paano kinyo ro or sa inyong pamilya abi, ano rong epekto it project split, ma'am? Anong epekto daran hay kalipay, sir? Kung kami itpangduha-duha nga isip nga hindi kami pagtawan itag-iya ag pati ang amon nga mga unga ay nalipay man saraan nga programa na kung gidamon kalipay na lubos nga kalipay gid. I see. So, Rubugan Rubugan it March ay ginaselebrar nato, no, bilang Women's Month, bilang isang kababayi, ma'am, no, nga may mataas nga posisyon nagsambilog nga successful, no, nga agrarian reform beneficiary nga organization dayarong kamana MPC sa Napaan, Malay Aklan. Bilang isa ka chairman it din nga co-op, ma'am, paano ikaw nangin empowered ag nangin madinagon? Ako, sir, dati ako ay halin ako tang youth leader glad ako. Pero bukod pagid ako it fully nga mabaskog. Na intindihan namon sa bulig itdar sa mga seminar party sa karapatan it mga kababayan dahil tangunang nga panahon ang bayi ay sa bagay lang. Gaman laba, gusto imaw lang gid ang obligasyon maglipang ito nga, imaw lang gid. Pero pag-abot sa mga training, seminar party sa kababayan ay naintindihan namon ang karapatan it mga babayi nga gali pwede man gali mag-leader ang bayi. Taon ng panahon ay hindi pwede ang bayi. Puro lang laki. So pag-abot raan na intindihan namon sa mga training party sa mga kababainan ng karapatan ay pwede gali mag-leader ang bayi. So ako bilang mabaskog man akong dati pero bukong pagid mabaskog. Tutom ako magbaton mga obligasyon din sa barangay. Dahil abo ako nabuitan nga mga bilang presidente ako sa amon barangay. Man ako coordinator sa mga siyaki programa matluderno ay bilang ako ran president adin kato nga gin-organize it. SWD ay president ako asa makaron asa nga una pa ang sa DSWD dito kay sa Kamana. So tang uli ay nag-organize kami organization pa lang ang Kamana. So nagbaskong pagid ang akon nga buot kang naintindihan namon ang karapatan bilang mga babayi nga hindi kali basta-basta ang karapatan itbayi ay parehas malang sa laki equal ang karapatan it mga babayi. So bilang chairperson it Kamana bukod man it magumo nga magbuyot kita bilang leader nga magbuyot it organization o cooperative nga mauswag lagi. So abo nga mga naagyan ako nga mga problema dahil sa para mag-uswag pero ang raan nga mga problema ay lesson learned sa akon para ko ma-guide ang among nga cooperative sa tama nga pagmanihar
So bilang leader at kaibahan na kon ang mga gaobraw di sa amon ko. Kami abihay manabi gid amon ran nga relasyon nga ang importante dyan ay respetuhan ag honesty para mag-uswag ang isa ka organisasyon or cooperative. I see. Okay. So, Ma'am Leonora, no? By the way, pila imong edad makaraag, ano ro mga tips nimo sa iba pagid naton nga mga farmers or mga nguma or mga kababainhan nga nagapanikasog nga mag-uswag gid? Ang ako siguro, sir, mahambal bilang tanggabi kung edad ay 72 isa pa ako nga nagalit dito. Oo, nagugang ako sa amon nga cooperative. Ang akon lang, sir, ma-tip sa mga mangunguma, padayon kita nga magahugod sa aton nga ginaumhan. Hindi kita magpuot, ipamana naton sa mga unga, agod hindi maduga ang ginatawag nga ng ano nga daw ng ang mangunguma baga hindi maduga, ipamana naton sa aton mga unga. Tapos ay ang tip na kung para sa mga bilang leader ay hindi kita magpuot aton nga halimbawa may mga challenges nga nag-aabot, may problema sa aton kagalingon ay hindi kita magpuot dahil hungto kita nagatubo sa aton nga problema auto kung magumutanan ay hindi kita magtubo kinanglan ay may challenge kita sa aton para magtubo kita sa aton nga pangabuhi. Hindi kita magpuot, hindi kita kung may nagahambag-hambag sa aton mga ay wa na ton gina-entertain kundi padayon kita nga nagapanguma at padayon kita nga umwad ag hindi kita kinahanglan respeto kita para respetuhon man kita atong isig katawo. Hindi na itong pagdugaon ang respeto nga ginatawag. I see. So, ma'am, no, sa imo man nga pagpanguna, ma'am, sa Kamana MPC, paano nakabulig rayak imo nga mapabaskong pagid-ag, ano rong pinaka-importante nga natunan nimo? Abo-abo ran sir ako natunan dahil bilang chairperson ay abo man nga challenges nga nag-abot sa akon ay ang akon natunan ran ay ako ay nagapuntanan nga mga seminar, mga meetings namon ay ginatingnan gid anak kon ran kinanglan ay may commitment gid ikaw sa imo nga pagka-leader o ikaw nagapabaya agon makita man imong mga kaibahan nga bilang leader ay wa ako nagapabaya kinanglan tanan nga mga ginapaobra sa akon mga meetings, mga seminar ginatinan ko ran isagaran naton anakon nga kung paano mapabaskog ang amon nga cooperative imaran ag nakabulig kita sa akon bilang ako baga nakabulig sa akon ag nabuo ko ang akon mga may self confidence ba ako magatubang sa mga tawo maghambal sa kaabo-abo nga tawo isagana kon ran nga natuan nga nagpapaskog sa akon ang hadi nga kamana sir during mga pandemic baho nga bulig ran sa amon medyo nabatyagan man namon ang malisod pero matsaslight lang sa amon dahil may kamana kami nga tanan nga kinanganon namon ay Diyan gasabat sa amon ag kunawa kami kwarta utang anay pero binabayaran man so nakabulig sa amon nga pangabuhian kinanglanon ag nakabulig man sa amon nga personal nga pagkatawo tanan din nga nagatrabaho. Okay. So, all right, no? So, maabugin, ma'am, salamat, Ma'am Leonora, maming, ag Marpo Jan Vivo Samante, sa pag-share it inyong istorya, ag mga insights, aton nga pamatian ituman, no? Sa masunod nga simana, Rong Kape at Balitang Agraryo, para sa dugang nga inspirasyon ag impormasyon. Sa uman, ako inyong abyan, Radyoman Rodnel Aguirre, padayon nga nagapanumdum, ag nagapananom para sa mga pakon padayon sa paghandom ag magpananom para sa mas manami nga
kinabukasan. Maayad-ayad nga adlaw, ag padayon nga pag-uswag. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.